bayaning manggagawa. Magandang hapon din sa ating mga kabataan na tumitindig at lumalaban sa maling pamamalakad ng administrasyong ito. Magandang hapon din sa mga kapulisan. Meron lang akong kailangan makita sa inyo. Matagal ko na siyang hinahanap. Ba't hindi nyo ilabas ngayon si Remulla? Palabasin nyo, patayuin nyo sa container nang malaman at marinig niya kung ano talaga ang hinain ng bawat Pilipino. Ngayon, tayo ay nagtitipon-tipon dahil sa ating kalakaran na tayong manggagawa ay bayani. Totoo yun, bayani kayo. Nagsakripisyo kayo para sa pamilya nyo, para sa bayan nyo, at hindi lang yun, kayo rin ang nagpapalamon sa mga nakaupo sa Malacanang. Mas marami pa silang pinag-usapan sa loob ng Congress. Wala namang nangyayari. Patuloy kayong naghihirap, gumagapang, dugot, pawis, pati buhay inalay para lang sila'y may makain habang sila'y nag-uusap at walang katuturan. Ang dami nilang nilalabas na issue. Araw-araw may gusto silang palabasin. Araw-araw may gusto silang ituro. Pero ano nangyayari pagkatapos? Pilipino ang gutom, walang solusyon na nagawa. Sana naman, ngayong nandito tayo, ipakita nyo kung ano talaga ang tapang ng mga manggagawa na palaging pinapahirapan ng mapangsamantalang gobyerno. Alam ko, hirap na kayo kay lubog ang panga. Nasobra nakakasingot ng tawas kaya nagkakaganyan. Mas madami pang gustong ibulsa kasi mahal ang kuhanan. Ngayon, gusto nyo impeach si BP Sara? Ayaw nyo i-impeach si BP Sara, pero itong mga lokong to, gusto. Wala namang kayong mahanap, nagsayang kayo ng oras at pera ng taong bayan para lang i-impeach yung taong alam nyong magpapakulong sa inyo. Hanggang kailan kayo magpapakatigas ang muka? Hanggang kailan nyo titiisin ang daing ng bawat isang Pilipino, bawat isang kabataan, bawat isang magulang, bawat isang manggagawa dahil sila'y nagugutom, dahil wala silang kinikita, at lalong-lalo na walang nakikinig na gobyerno sa kanila. Pagod na ang gobyerno. Bingi na nga ata kulang na lang kuha kayo PWD yung card para mayroon kayong mga discount habang binubulsa nyo ang pera ng taong bayan. Lakas nyo magbarikada, kala nyo naman susugurin kayo hanggang Malacanang. Takot na takot, mag-impake na kayo, sabay lipad. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, ang gusto ko na lang sabihin sa inyo, ituloy natin ang laban na ito hanggat hindi tinatanggal ang ibat, ang bat, at hindi bumababa ang langis, hindi babalik sa normal na pamumuhay ang tao. Sana'y patuloy na magkaisa ang mga Pilipino. Inaasahan tayo ng isang totoong bayaning manggagawa rin natin, kundi si Vice President Sara Duterte. Siya ay isa sa mga totoong manggagawa dahil siya ay may pakialam sa Pilipino, may pakialam sa paligid, at unang-una pa sa lahat, siya ay kayang magpakita kahit binabatikos ng buong Malacanang. Kayong mga pinagbibintangan pa lang, nagtatago na. Ang hilig nyong sumagot, ang kailangan nyong ibigay, ayuda.
Hindi ayuda ang inihingi ng mamamayang Pilipino. Kung hindi, solusyon nyo. Gamitin nyo ang utak nyo. Ang dami nyo sinasabing may tinapos kayo, pero ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon na, hanggang ngayon, ang daming naghihirap na Pilipino. Niluklok kayo sa pwesto para lagyan ng aksyon. Anong ginawa nyo? Binigyan nyo ng komedya ang Congress. Ginawa nyong patawa. Wala kayong nagawa kundi mag-usap ng mag-usap. Sasabihin nyo sa media, magpapalakas kayo sa media. Ako'y mamimigay ng ayuda sa lahat ng tao. Lumang trapo nyo na po yan. Hanggang ayuda na lang po ba kayo? Pero bakit hindi nyo mabigyan ng solusyon yung mga Pilipinong hanggang ngayon nagbubuwis ng buhay, mapakain lang ang pamilya sa kanilang bahay? Naway mapakinggan, naway sana marinig. Alam ko itong mga kapulisang ito, pag ito nagtanggal ng uniforme, kaparehas lang din natin ang problema nila. Wala ho kaming gustong mangyaring masama, pero kung ilalabas nyo yung isa, pahablot nyo na lang sa amin para meron kaming Merry Christmas. Gusto kong marinig ang malakas na sigaw na Marcos resign, Recto resign, isabay mo na si Remulla resign. Pwede ko bang marinig sa inyo yon? Simulan natin kay Recto. Anong gusto niyong mangyari kay Recto? Anong gusto niyong mangyari kay Remulla? Anong gusto niyong mangyari kay Lupog ang Panga? Ayun lamang po, mabuhay kayo mga manggagawang Pilipino. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga kabataan upang magpatuloy tumindig at lumaban. Maraming salamat po. Isa po ako. Isa po ang aking uncle na graduated City Mayor of Marawi na nagtanggol, pumunta sa Villamor Erbil para arangan ang hindi karapat-dapat ang pag-aaresto sa ating pinakamamahal nating ama ng sambayanang Pilipino. Magkaisa po ba kayo? Pwede po ba? Muslim man o Christian, nandito po kami, mga kapatid niyo Muslim. Kaisa niyo po, kaagapay niyo po para sa tunay na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gusto niyo pa ba maibalik ang Duterte administration? Gusto niyo ba? One more! Gusto niyo ba? Alam po natin, pati mga pulis, huwag kayong magalit sa akin. Gusto niyo ang tunay na pagbabago. Lahat po tayo, lahat ng government agencies sa buong Pilipinas. Kaya huwag natin, ilabas natin ang sama ng loob natin sa anong klaseng administration na to? Yung hindi po nakakakilala sa akin, pasensya lang po kayo dahil Muslim ako. Panatag ang pagmamahal namin sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Sultan Omar Sharif. I was a former Manila Golden Moles and Cultural Center Administrator during the time of my beloved